maligayang pagbabalik palabas. Kumusta kayong lahat? Sana ay maayos kayong lahat. Sa video ngayon, magsisimula tayo sa panibagong sesyon ng pangangalakal at oobserbahan kung paano ito umuusad. Simulan na natin ang sesyon na ito. Sa video na ito, susubukan kong kumuha ng ilang estratehikong kalakalan at titingnan natin kung paano ito isinasagawa, pati na rin ang mga estratehiya sa pagkilos ng presyo na madalas nating ginagamit. Handa ka na bang mas maunawaan ang pagkilos ng presyo? Sige, simulan na natin ang video. Una, mamarkahan ko ang ilang mahahalagang antas dito. Minarkahan ko ang antas na ito, pagkatapos ay mamarkahan natin ang isa pang antas. Sige, kung ang kandilang ito ay mabubuo bilang berdeng kandila, para sa susunod na kandila, pupunta tayo sa berdeng direksyon, ha? Kung hindi, kukunin natin ang kalakalan para sa pababang direksyon. Kaya maghintay tayo mga kasama. Tingnan natin dito. Kung may berdeng senaryo para sa susunod na kandila, maaari tayong pumili ng berde. Maghintay tayo. Sige mga pare. Kaya dito ang kilusan ay hindi pabor sa berde, pero isa itong pulang kandila. Kaya nga ako nag-trade pababa guys, kaya naglagay tayo ng 500 trade para sa pababang direksyon. Okay, ngayon, tingnan mo, nag-trade ako ng 500 pero ginawa ko yon dahil mas malaki ang halaga ko rito. Meron akong 9,000 sa aking account, kaya dapat din tayong makipagkalakalan ayon sa pamamahala ng peligro. Kung 500 ang pera ko sa account ko, 500 ang ibebenta ko. Lubhang mapanganib iyon. Tingnan mula sa iba't ibang anggulo, bigyang pansin ang pamamahala ng peligro at kumuha ng kalakalan ayon sa wastong pagtataya. Okay, makikita mo na inilagay ko na ang kalakalan dito at ang ating kalakalan ay gumagalaw sa isang napaka-positibong direksyon. Bumababa ito dahil breakout ang level na minarkahan natin. Kapag may berdeng kandila, ang kasunod ay magiging berde rin. Kung wala, pipilitin natin ang downtrend. Makikita ninyo, naging kapaki-pakinabang ang kalakalan sa pulang kandila. Pero guys, pwede ring nangyari na naging berde itong kandila rito, di ba? At kung ang kandilang ito ay naging berde, mas malaki sana ang tsansa na maging berde rin ang susunod na kandila. Kung titingnan mo ang mga nakaraang kandila, pagkatapos ng berde, may isa pang berde na nabuo. Bago iyon, may berdeng kandila, tapos isa pa. Dito, ang tsansa ay 2 sa 1 at maaaring nangyari rin ang parehong bagay sa ikatlong pagkakataon. Batay sa nangyari, naobserbahan natin ang senaryo. Nakita mo yon? Ngayon gagawa ako ng isa pang kalakalan at susubukan naming maglagay ng mas maraming kalakalan. Sige, maghanap tayo ng chart. Okay, kaya tiyak na isa itong kapansin-pansing pababang trajectory gaya ng malinaw nating nakikita. Kaya mga kasama, naglagay ako ng trade dito sa pababang direksyon dahil dito, sa madaling salita, ang galaw ng merkado ay pababa. Mamarkahan ko ang ilang antas dito at tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sige, kaya ang level na ito ay nagbigay sa atin ng breakout, okay? Sa isang paraan, maituturing itong isang breakout. Kaya posibleng mabuo ang pulang kandila dito at kung hindi ito mabuo, magkakaroon ng kaunting konsolidasyon. Pagkatapos nito, bababa ang paggalaw. Dahil sa merkado na ito, wala ni isang berdeng kandila ang nabuo. Sige, ipinapahiwatig nitong mahusay ang performance ng mga nagtitinda sa merkado, tama? Kaya malaki ang posibilidad na mas bumaba pa ang merkado. Sige, hintayin natin mga kasama at tingnan natin kung ano ang mangyayari dito. Okay, nabuo ang berdeng kandila at ang kalakalan dito ay nagtapos sa pagkalugi. Huwag mag-alala, pagkalugi at kita ay bahagi ng pangangalakal. Ngayon, kailangan nating pamahalaan ang sitwasyon. Tingnan natin kung paano ito mapapamahalaan. Nabuo na ang berdeng ito. Posible na ang susunod ay maging pula. Naglagay kami ng 2 trade pababa dito at sa magandang entry point, kumuha kami ng sell position. Ang kandilang nabuo rito ay isang retracement candle, tama? Sige, ngayon tuwing may nabubuong retracement candle pagkatapos niyan, karaniwang may malaking paggalaw sa parehong trend, di ba? Kaya narito ang pababang paggalaw na nagaganap at isang retracement candle ang nabuo rito.
kaya ipinapahiwatig nito na mayroong pagtutol dito. Mahalagang igalang ang pagtutol na iyan dito. Kung gagawin man nito, kikilalanin ito. Oo, sige, dapat bumaba na yan. Sige. Kaya ngayon, kung titingnan mo rito, dapat itong isang pulang kandila, iyon ay okay mga kasama, hindi pa nagsasara ang pulang kandila sa ibaba ng level natin. Kumikita na ang kalakalan natin dahil gaya ng sabi ko, binili ko ito mula sa itaas para sa ligtas na margin. Sabi ko kapag sumikat ang merkado, dito natin ilalagay ang kalakalan. Kaya kung tataas ang merkado mula sa antas na ito, para makagawa tayo ng entry para sa direksyong pababa guys. Okay, kung ang merkado ay lalapit sa lugar na ito, kukuha tayo ng kalakalan pababa. Dapat may pulang kandila sa antas na ito, kaunti pa lang. Sige mga pare, naglagay ako ng 2 trade dito para sa pababang direksyon. Tingnan natin kung magsasara ang merkado sa ibaba ng ating antas para makapasok tayo sa pababang direksyon. Maghintay tayo dahil nakapag-trade na tayo habang nagsasara ang kandila. Nang nagkaroon ng pagkakataon ng merkado na umangat, inilagay natin ang kalakalan dito. Gaya ng nakikita ninyo, ang merkado ay nagsara ng mas mababa sa ating antas dito at ngayon ay biglang bumababa ang merkado. Sige, kaya sa 3 kandilang ito, bumalik ang merkado dito. Maraming tao ang malamang na kumita rito at marami rin ang malamang na nalugi. Depende ito dahil nag-iiba ito ayon sa tao, tama? Kaya may mga kumikita at may mga nauuwi sa pagkalugi. Ang mahalaga ay kung paano tayo nangangalakal at ang aking setup ay palaging nakabatay sa aksyon ng presyo. Kung titingnan mo rito sa seksyong ito, makakakita ka ng maraming tagapagpahiwatig. Hindi ako gumagamit ng indicator. Kung kailangan mag-trade sa Forex o kumuha ng trade, minsan ginagamit ko ang RSI. Hindi ko ito irerekomenda sa iyo. Huwag gumamit ng tagapagpahiwatig. Sarili mong isip gawin sa tingin mo ay tama. Gawin ang mga bagay sa sarili mong paraan. Sa bawat trabaho, dapat may sariling estratehiya ang bawat isa. Hanggat wala kang sariling estratehiya, hindi mo lubos na mauunawaan ang bagay na yon. Sige, masasabi ko lang ay dapat mong gawin ang mga bagay ayon sa gusto mo, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Delikado ang negosyong ito, di ba? Dito, madali mong mawawala ang iyong mga pondo. Kung gusto mong pumasok sa pangangalakal, gawin mo lang ito kung handa kang mawala ang iyong pondo. Kung ayaw mong mawala ang pera mo, huwag mag-trade. Ang pangangalakal ay hindi laro. Isa itong negosyo na dapat mong pangasiwaan ng maingat. Buwan-buwan kailangan mo itong panatilihin at kumita. Hindi naman yung kikita ka ngayon tapos mawawalan ka rin kinabukasan. Hindi ganun ang proseso. Sige, siguradong hindi iyan ang tamang paraan. Kumikita ka, kailangan mo itong panatilihin. Ituring mong sayo ang tubo na iyan para sa araw na ito. Kumita ka na, pero posible ring malugi ka bukas. Tama ba? Kaya kailangan mo ring harapin yon. Yan ang punto mga pare. Sana nagustuhan nyo itong video at naintindihan nyo. Ngayon, tingnan natin dito. Nagsimula tayo dito, kaya dito rin tayo nagsimula. Nag-trade kami ng 6 na po pababa na naging kapaki-pakinabang. Pagkatapos, naglagay kami ng isa pang kalakalan na naging pagkalugi. Sumunod, naglagay kami ng dobleng kalakalan na naging kapaki-pakinabang. Pagkatapos noon, naglagay kami ng isa pang double trade at kumita rin. Kaya 1, 2, 3, 4. 4 na trade ang nailagay namin at sa mga iyon, isa ang natalo. Pero dahil nag-double trade kami, naging tubo namin ito. Ito ang sarili kong estilo ng pamamahala na ginagamit ko. Ang estratehiya ko ay batay sa aksyon ng presyo at matagal na akong nasa merkado kaya madali akong makapag-trade. Hindi dapat mangalakal sa ganitong paraan dahil sa ingay. Mag-trade ayon sa sariling estratehiya at puhunan at inirekomenda ko mag-trade lang sa demo mode. Huwag gamitin ang sarili mong pondo dahil ang paggamit ng totoong pondo ay mapanganib para sa marami. Ang video na ito ay hindi payong pinansyal. Salamat sa panonood. Paalam.